Ito ay continuation nung last video kung saan nag-review lang tayo. Ngayon, didiscuss ko na ang file manipulation gamit ang iba't ibang class. Binago ko lang yung topics na itatackle natin. So, file manipulation, start tayo sa file na class. Dahil gagamitin natin tong class na to, kailangan natin i-import siya. So, correction lang from the last video kung saan ginamit ko ang java.util na package sa pag-import ng file. Mali yun. Dahil ang file na class ay nasa java.io na package. Then, same sa last video, para magamit ang methods ng class, kailangan muna natin gumawa ng object or instance nitong class. Start tayo sa class name, then yung variable name, kayong bahala kung anong gusto nyo. Then, new file. Ngayon may error tayo. Sinasabi dito, the constructor file is undefined dahil kailangan natin ng arguments. Dito sa Eclipse IDE, pinapakita na kung ano ang mga pwedeng fix. Makikita nyo na magkakaiba ang arguments na pwede nating ipass sa file na class. Ngayon, meron ako nilagay na link sa description. Pag in-access nyo yung link na yun, ay dadalhin kayo dito sa Java Platform Standard Edition Documentation. Piliin nyo or hanapin nyo yung JDK version na naka-install sa system nyo. Sa akin ay JDK 23, then click nyo. Dito sa next page, scroll down kayo sa specifications, then click nyo tong API documentation. Then, dito nakalist lahat ng modules ng Java. Punta kayo sa java.base. Then, nakalist na dito lahat ng packages. So, bawat modules, meron silang kanya-kanyang packages. Dito sa java.base na module, mahahanap natin yung java.io na package. Yung package na ginagamit natin dito para ma-import yung file na class. Click nyo yung java.io dito sa website. Then ngayon, nandito na lahat ng class na available sa java.io na package. Hanapin natin yung file na class. Ito, file na class. Nandito na lahat ng methods na meron siya. Scroll down kayo sa constructor summary. And nandito, meron tayong 4 na methods or constructors na may magkakaibang parameter. Ito ang tinatawag na polymorphism na method overriding, kung saan meron tayong methods or constructors na pare-parehas ang method name, pero magkakaiba ang parameters nila. More on that sa next video kung saan i-discuss ko ang polymorphism. Ngayon, gagamitin natin dito ay itong pangalawa, kung saan ang argument ay string. So, ang ilalagay nyo dito sa argument ay yung gusto nyong pangalan ng file na gagawin natin. Gawin ko lang ay sample file.txt. Ngayon, hindi pa ito gumagawa ng bagong file. Gumagawa pa lang ito ng bagong object or instance ng file na class. Ito. Sa paggawa ng object, hanapin natin dito sa methods. Ito. Tulad sa last video, pag gagamitin natin yung method ng class ay i-access muna natin yung object na gumagamit ng class na yun. So, file ang i-access natin. File.create new file. Ito. So, ganito ang paggawa ng bagong object. Pero balik muna tayo dito sa website. Click nyo itong create new file. Then, mag-scroll down siya sa information about dun sa method na yun. Sabi dito, may return value itong method na to. True if the name file does not exist and was successfully created, and false if the name file already exists. So, pag nirun natin itong method na to, magre-return siya ng true kung nagawa yung file na yun, and false naman kung meron ng file na ganon. So, yung true and false na return value, gagamitin natin sa if condition. Dagdag tayo dito ng if conditional statement, then pasok natin to. Gumawa siya ng bagong file, then nag-return siya ng value kung saan gagamitin natin as condition dito sa if statement. So dito, pag nirun natin yung method na create new file and then return siya ng true, magpiprint out tayo ng file successfully created. Kung false yung kalalabas nitong create new file, piprint out natin na file already exists. Pero makikita natin dito, may red line pa siya. And yung error na yun ay unhandled exception type IO exception. Balik tayo sa website. Sabi dito, the method create new file throws an IO exception. So itong IO exception na to, kailangan natin i-handle. Para i-handle yung IO exception, may dalawa tayong methods na pwedeng gawin. Pwede tayong mag-throw ng declaration or surround with try-catch. Pag nag-throw tayo ng declaration, pasa lang yung IO exception sa class.
Pero ang mas magandang practice ay surround natin with try catch. So dito, dagdagan lang natin ng try and catch. Tatry nating i-run yung code kung saan gagawa ng file, and kung magkaroon ng failure, ay kakatch natin yung error na yon. Ang possible na error dito ay hindi sa program natin mismo, pero sa paggawa ng file. Example dito ay kung kailangan natin ng administrator permission para gumawa or mag-access ng file. Kaya kung mangyari yun at hindi natin ma-access yung file dahil wala tayong permission, magkakaroon ng error. So dito ay piprint lang yung kind of error na nangyari sa paggawa ng file kung meron man. At dahil dito gumamit tayo ng IO exception, kailangan din natin yun i-import dito sa taas. Meron tayo dito ang java.io.io exception. Ngayon, i-run natin yung program. Yan, sabi dito ay file successfully created. Kung saan yun i-run tong program na to na directory, doon gagawin yung file na samplefile.txt. Pero kung nasa Eclipse IDE kayo, gagawin tong file na to sa project folder. Right-click lang kahit saan dito, then show in System Explorer. So, nandito na tayo sa source folder to. Press nyo lang yung backspace, then makikita natin dito yung samplefile.txt. Delete ulit natin. Then, run ulit yung program. Yan, file successfully created. Andito na ulit yung file. Kung i-run ulit natin tong program na to, ang ipiprint out na ay file already exists dahil andito na yung file natin. So, ganun ang paggawa ng bagong file gamit ang file na class.